Joey, nagsalita ng Supreme Court, wrong citation raw si Risa nung mga pinagsasabi niya sa kaso. Oo nga. Alam mo, di ba sinabi ko na sa inyo before na we're watching high politics. Ito na talaga yung sagupaan girl. Sagupaang bonggang-bongga. I know it's working behind the scene, but this is very elegant. Elegantly executed, ah. Inday, are you the brains behind this? Because if you're the brains behind this, ha? Bakla, ikaw bakla ng taon. No, whoever is behind this strategy, girl. Malaki talaga yung chance na hindi na talaga madi-disturb yung decision ng Supreme Court. But of course, na may meloso po itong minority, nasasabi nila, it's improbable but it doesn't mean it's impossible. Ganon. Yung namimiloso po na lang sila. I think, sige, para just to accommodate your slight possibility na maaari pang magbago ang desisyon ng Supreme Court, i-archive na lang natin. So, ang effect kasi nung pag-archive, dahil ang purpose naman nito, dito sa Senate, nung pag-archive nitong action na ito, nitong issue na ito, it's really more of, nakalak na yan dun sa baul. Pag in-archive natin yan, ibig sabihin, hindi mo yan pwedeng buksan unless you're going to give us a reason para i-revive yan. Kung, kunwari, in the future, magkakaroon ng, kunwari, nangyari sinasabi nilang babaligtad yung SC, ganon. And then at that point, dun lang natin ilalabas yan doon sa nakalak na baul. Yun yun. So, yung nagsasabi na na parang it is a ploy, emerald. Actually, it's really more of, it's a decision that would bring everyone to an agreement. Consensus yun. Yun yung consensus doon. Para ma-accommodate mo yung minority, para hindi na rin mag-push back yung minority ng bonggang-bongga. Kasi, hindi siya final and executory. Sige, hindi natin i-dismiss kasi nanggagalaiti kayo sa dismissal eh. I-archive natin. So, if we archive it, it is already dead unless it's going to pull off a Lazarus moment. Ang hirap ng Lazarus moment, diba? Yung kay Lazarus, diba? It required Jesus Christ to be there para mabuhay yung patay. Sabihin na natin na highly improbable na mabuhay yung patay doon sa impeachment. Pero, girl, kailangan mo ng Jesus Christ moment doon. Girl, mahirap yan kasi feeling ko talaga gusto nilang takutin yung mga Supreme Court justices kaya pinapahaba pa eh. Oo. Kaso, yan, syempre tatakutin pa nila yan. Syempre malaking, or pwedeng bayaran, takutin, alam mo yun na eksena. Pero kasi nga, remember, impeachment is quasi-political, quasi-legal. Syempre, pag nag-impeachment trial na yan, both of that, the legal and the political will be decided by the Senate. Kasi hindi pa ka nag-impeachment trial, di ba? So ngayon, dahil hindi pa nag-umpisa ang impeachment trial, sino magde-decide ng legal? Di yung Supreme Court. Alam mo, di ba sinabi ko na sa inyo before na we're watching high politics. Ito na talaga yung sagupaan girl, sagupaang bonggang-bongga. I know it's working behind the scene, but this is very elegantly executed, Di ba? Na parang, Inday, are you the brains behind this? Because if you're the brains behind this, bakla, ikaw bakla ng taon. Whoever is behind this strategy, girl, you just, or maybe it could just be spontaneous na everything just coalesce to the right place and at the right time. Pwede rin yan. The stars align. Pwede rin stars align. Kasi nga, ano bang ginawa ni Inday? Wala namang ginawa si Inday kundi maging fresh. Hindi ba? Oo. True. Parang hindi nagplano si Inday kasi hindi siya mukhang haggard. Kasi kung ikaw bakla may impeach. Di ba parang wala lang siyang pakialam doon sa i-impeach nyo, bala na kayo dyan. She's so sure yung legal foundation ng kanyang kaso, she's so sure. Kumbaga, kung ang labanan ay legal at syempre sa Supreme Court mangyayari yun, very confident siya dyan ever since. And I'm very confident too. Kasi kung si Inday, kasi aminin nyo, pag dehado ka, ang gagawin mo makikipag-negotiate kayo. Pag alam mo may ginawa kang mali, makikipag-negotiate ka pa na, ganito. Di ba? Aminin nyo yan, mga bakla kayo ng taon. Di ba?
Di ba, if you're a bit of a guilty, magkakaroon ka pa dyan ng negotiation. O sige na, ganito na lang, mananahimik na ako, ganyan, ganito ba. Pero si bakla talagang inilaban niya hanggang dulo, no? Wala siyang pakialam bakla. Can you imagine niya, ilang taon na yung ano niya, yung Mary Grace Piato since 2023 pa yung mga bakla. Tatlong taon! Bakla tatlong taon. Tapos di ba sinabi ko na sa'yo, Joey, they have nothing about Inday. And that's what we should be proud of. Kasi kung marami yung bakla naglabasan na yan, at 3 years, ang issue mo pa rin, Confi? Oo. Tapos Mary Grace Piatos, tapos wala namang sinabi yung COA. So, minamadali lang talaga nila. Kasi nga, gahol na sila sa oras. Kasi, a lot of things can happen from August to February. Siyempre, baka alam namang ulit-ulitin mo yung confidential van from August to February. Parang napagod na yung mga tao. Yung kay Binay nga, napagod na yung mga tao. Aminin nyo yung kay Binay nga, mas malalayo. May mga mansion, parang ilang bilyong halaga. Kakaloka to si Risa. Ang problema kasi dito kay Risa, parang kung ano yung finid sa kanya, sobrang insecure nito ni Risa. Wala siyang capability to process an information and try to check whether yung binigay sa kanya is reliable or not. So umeksena siya diba doon sa debate nila ni doon sa plenaryo ng Senado. Actually, totoo naman na may mga, I think, merong very, 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 very few na mga en banc cases na na-reverse ng Supreme Court. So, nanghingi si Marcoleta. Ngayon, siguro sa kagustuhan nito ni Ante Morisa na umeksena na, no, Marcoleta, you are wrong! Gusto niya umeksena ng gano'n. Nag-cite siya ng kaso. Nasabi niya, itong kaso na to ay en banc decision pagtas ni-reverse after mag-MR. Ang condition ni Senator Marcoleta, merong en banc decision na ni-reverse ng Supreme Court na unanimous din. So sasabi ni Kong Marcoleta, sa kanyang pagkakaalam, wala pang ganun. Ito, ni-reverse. Pero nung ni-reverse, hindi naman siya unanimously reversed. I think kasi, hindi kasi maintindihan ni Risa yung tanong. Si Risa kasi, yung kaklase mo na ayaw magpatalo. Oo. Bex, let it go. Parang ganon. Parang... Alam mo, nag-post pa siya today na, eto, nakakita ko! Ito! Ayan. Natatawa nga ako. Sabi ko, ano naman to si Risa? Parang, let it go, Bex! Ito, na-reverse na ba ng SCN ba nga sarili nila sa original na unanimous decision nila? Yes na yes. Hindi totoo na never ito nangyari. Isang halimbawa ang BT Talong case. Look it up po. Ayan. Parang, bakla! Let it go! Ayaw magpatalo. Diyos ko. Parang Bex, let it go na. Hindi mo nga na-raise nung plenary pagkatapos ngayon ka pa-aarte na. Hindi, meron. Ito isang halimbawa po, BT Talong case, look it up po. Parang siyang yung estudyante na nagbigay ng bonus points yung teacher. Pagkatapos naisip mo yung sagot after 2 days. Tapos binalakan mo yung teacher mo, ma'am, eto po ba? Amin na po yung bonus points. Wala na, diba? Wala na yun. Hindi rin mag-practice ng restraint to si Rize. Napanood mo ba yung buong hearing, Sas? Bits and pieces lang. Napanood ba yung speech ni Chis Escudero? Or ni Alan Peter Cayetano? Or ni... Yes, napanood ko yan. Kanino ka pinaka-impressed? Nabigyan ko na ng award si Amy Marcos. So, pero for serious, I think tayo si Chis Escudero saka si Alan Peter Cayetano. And first runner-up si Jinggoy Estrada. Maganda rin yung niya. Maganda nga rin yung speech niya. Si Cheese, may award siya sa akin. Maayos siya talaga mag-handle ng plenaryo. Ngayon, dahil nga nabubisit ako sa kanya, in the past, ayan, parang, okay, fine, parang, ano ngayon kung maganda siya mag-handle ng plenaryo, ganyan.
And na-surprise ako na ganun ka feisty yung explanation niya dun sa vote niya. Tinodo ni Cheese yung pushback. Kasi parang feeling ko may pagka-fair weather din yan si Cheese eh. Yung kung saan safe, kung saan dun siya. So, yung nag-pushback siya ng bonggang-bongga and even called out yung mga legal luminaries who are trying to promote yung mga bagay na mali. Yung mga bagay na hindi naman talaga dapat ganun yung appreciation mo dun sa batas. And of all people, itong mga tao na to, kayo nga dapat yung hindi nalilito kung paano i-appreciate Tapos parang gagawa-gawan nyo ng kwento na they're going to make it appear as if something is wrong with the decision of the Supreme Court and low-key attacking the authority of the Supreme Court in doing what they are doing. Ayun, so parang sa akin, parang very good dito si Cheese kasi as the leader of the Senate, pinotektahan niya yung institution. Pinotektahan niya yung Senate. So, good job siya sa akin doon. Kasi, that is something that I think he failed to do in the 19th Congress. Naburot sila ng 19th Congress Napaglaruan sila ng bonggang-bongga ng House of Representatives noon inisyuhan pa siya na siya yung nag-insert ng budget, ng mga budget insertion, na siya yung nagpasok, 'di ba? Nakakaloka. So, I think it's about time that the Senate should flex its muscles and not to accept any bullshit coming from the House of Representatives. And I think kaya karamihan ng mga senador decided this way dito sa impeachment ni Inday. Kasi alam rin nila na parang nakakalungkot na rin ang sitwasyon ng Senado kasi nagiging inutil ba sila? Nawawalan sila ng halaga. Dahil nga parang wala naman kayong magawa kung ano lang ginagawa ng House of Representatives, sunod-sunuran lang kayo. Hindi kayo kumikilos ng enough. And with what they did on August 6, dun sa Duterte versus House of Representatives na case, pinatunayan nila na kaya nilang mag-pushback. Niligpit nila si Martin Romualdez with that decision kahit papano. Ang nangyari dito is that yung decision ng Supreme Court, since immediately executory siya, the Senate took it to mean na okay, since immediately executory, so ito, wala na to, X na tong impeachment complaint na to. Lalagay na namin to sa baul at yung baul ipapadlock na namin. So may closure na kasi naka-archive na siya. Ngayon, tong baul na to, nandun lang siya sa warehouse ng Senate. Pwede pa ba siyang buksan? Oo, pwede siyang buksan. Pero, para buksan mo siya, kailangan mong magbigay ng bonggang-bonggang reason para mabuksan siya. Ano yung bonggang-bonggang reason na yun? Ang bonggang reason na yun ay kung i-reverse ng Supreme Court yung sarili nilang decision. So, yung pag-archive has nothing to do with admitting na meron jurisdiction ng ang Senate sa impeachment complaint, ganyan-ganyan. Kasi nga kung meron, hindi dapat hindi nila in-archive yan. Kung meron jurisdiction, hindi dapat hindi nila in-archive. Nag-proceed sila. Sabi ni Kim Bonjing, pwede ba nilang bubuhayin yan ulit pag nag-file sila ng impeachment sa February 6 next year? Hindi. Pag yung impeachment ng February 6 next year is going to be an entirely different impeachment. So there is no need na buhayin itong in-archive na ito. So, pag dumating yung February 6, yun na yung impeachment na yun ang pag-uusapan ng Senate. There's no reason para buksan mo yung padlock nung naka-archive na February 5, 2025 impeachment. I think yung magandang explanation dun sa pagka tiningnan mo kasi sa practicality, yung effect nung pag-archive noong impeachment ni Inday, dead na yan. Dead na talaga yan. Ito kasi yan. Since in-archive siya, bago mo buhayin yung impeachment complaint na yan ni Inday Sara, kailangan nyo uli ang pagbotohan sa Senado. Bubuksan ba natin ang padlock o hindi? It will be subjected to vote. Ngayon, if it's going to be subjected to vote, syempre, hindi naman kayo magbobotohan kung wala kayong bagong issue. Dapat, meron kang hawak na isang bagay that would significantly convince the voters na yes, dapat niyang buksan yung in-archive na yan, yung impeachment complaint na yan na 2025. So, yun yung practical effect niya ng pag-archive. So, yung mga nagme-menos kasi na, ay hindi, archive, ano lang yan, ibig sabihin hindi pa rin yan patay. Patay na siya, pero hindi pa siya nakalibing. At mahihirapan ka nga, kasi nga, dahil merong very, very minuscule Lazarus moment na pwedeng mangyari.
Pero bakit ba nagdadalawang isip yung SecGen noon at umabot ng 2 months ang pag-pursue nila ng impeachment? Nilaro ba ni VP sa pag-negotiate noon kay Martin at nahulog sa trap? I think nagkamali lang talaga yung House of Representatives. And Inday Sara knows that since they are making a mistake, huwag natin silang istorbuhin.